Si Paul o mas kilala sa Tagalog na Pablo na Apostol, ipinanganak noong humigit kumulang 4 BC, sa Tarsus sa Cilicia, na ngayon ay bahagi ng Turkey. Bagamat isa siyang mahalagang personalidad sa maliit na kilusang Kristiyano noong kanyang panahon, marami rin siyang mga kalaban at kritiko. Marami tayong matututunan mula sa buhay ni Pablo. Binigyan siya ng pagkakataong gumawa ng mga pambihirang bagay para sa kaharian ng Diyos. Tungkol sa kaanyuan ni Pablo, ayon sa Acts of Paul and Thecla, na isinulat noong 150 AD, inilarawan siya nito na maliit, kalbo, sakang, matipuno, salubong ang kilay, at medyo mahaba ang ilong. Subalit ang totoo, walang makapagsasabi kung ano talaga ang hitsura ni Pablo. Ang mga drawing at painting sa ating mga publikasyon ay mga paglalarawan lang ng mga artist at hindi base sa arkeolohiya at Biblia. Upang ganap na maunawaan ang kanyang pagkatao, kailangan nating siyasatin ang kanyang madilim na nakaraan bago siya naging apostol. Ang maagang buhay ni Pablo ay puno ng relihiyosong karahasan at walang humpay na pag-uusig at pagpatay sa unang mga Kristiyano. Sa kabutihang palad, ang mga huling taon ng buhay ni Pablo ay nagpapakita ng malinaw na pagkakaiba sapagkat inialay niya ang kanyang buhay kay Kristo at sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian. Si Pablo ay hindi din magaling sa pagsasalita at siya ay nakagawa din ng 10 mga himala. Binubuo ito ng 6 na kahanga-hangang gawa. 2 pagpapagaling, 1 pagpapalayas ng masamang espiritu, at 1 muling pagkabuhay ng patay. Siya ay isang mamamayang Romano mula sa kanyang kapanganakan. Ang kanyang hanapbuhay ay paggawa ng tolda, na ipinagpatuloy niya pagkatapos ng kanyang pagbabalik loob sa Kristyanismo. Kumikita si Paul sa pamamagitan ng paggawa ng mga tolda, upang suportahan ang kanyang sarili, at para sa ministeryo ng pagpapatotoo kay Kristo. Kung tungkol sa wikang sinasalita niya, bihasa si Pablo sa Griego at Hebreo. Ang kanyang mga sulat ay isinulat sa Koine, o pangkaraniwang Griego. Ito rin ay nagpapahiwatig na hindi siya kabilang sa aristokrasya. Siya ay walang asawa at mayroong kapatid na babae at pamangking lalaki na naninirahan sa Jerusalem. Si Pablo ay ipinanganak bilang Saul. Siya ay mula sa lahi ng Benjamita at may lahing Hebreo. Ang kanyang mga magulang ay mga Pariseo, mga masigasig na nasyonalista ng Hudyo na mahigpit na sumusunod sa batas ni Moises, at nagnanais protektahan ang kanilang mga anak mula sa karumihan ng mga Hentil. Sa edad na 13, ipinadala si Saul sa Judea upang mag-aral sa ilalim ng Rabbi na si Gamaliel, kung saan natutunan niya ang kasaysayan ng mga Hudyo, ang mga salmo, at ang mga akda ng mga propeta. Ito ay nagpapahiwatig na si Pablo ay nagmula sa isang prominenteng pamilya. Ang kanyang edukasyon ay tumagal ng 5 o 6 na taon habang natutunan ni Saul ang mga bagay tulad ng pagsusuri ng kasulatan. Si Saulo ay naging abogado, at lahat ng senyales ay nagtuturo na siya ay magiging kasapi ng Sanhedrin, ang kataas-taasang hukuman ng mga Hudyo na binubuo ng 71 na kalalakihan na namamahala sa buhay at relihiyon ng mga Hudyo. Siya ay masigasig sa kanyang pananampalataya, at ang pananampalatayang ito ay hindi nagpapahintulot ng kompromiso. Sa Acts chapter 5, verse 27-42, ipinagtanggol ni Pedro ang ebanghelyo at ni Jesus sa harap ng Sanhedrin na narinig ni Saulo. Posibleng naroon din si Saulo sa pagliliti sa pagbato at pagkamatay ni Esteban. Habang binabato nila si Esteban, nananalangin siya. Sinabi niya, "Panginoong Jesus, tanggapin niyo po ang aking espiritu." Pagkatapos, lumuhod siya at sumigaw ng malakas, "Panginoon, huwag niyo silang papanagutin sa kasalanang ito na ginawa nila." At pagkasabi niya nito, namatay siya. Pagkatapos ng pagkamatay ni Esteban, isang malaking pag-uusig ang sumiklab laban sa simbahan sa Jerusalem. Buong determinasyon si Saulo na puksain ang mga Kristiyano, at walang awa sa kanyang pagsusumikap dahil naniniwala siyang kumikilos siya sa ngalan ng Diyos. Maaaring walang mas nakakatakot o mas mabagsik pa kaysa sa isang relihiyosong terorista, lalo na kapag naniniwala itong ginagawa niya ang kalooban ng Panginoon sa pagpatay ng mga inosenteng tao. Ito ang eksaktong anyo ni Saulo ng Tarsus, isang relihiyosong terorista. Ayon sa Acts 8 verse 3, sinimulan niyang sirain ang mga Kristiyano, pinapasok ang mga bahay-bahay, at kinaladkad ang mga lalaki at babae na ipinabilanggo niya. Ang mahalagang bahagi ng kwento ni Pablo ay matatagpuan sa Acts 9, 1-22, na naglalahad ng kanyang pakikipagkita kay Hesukristo sa daan mula Jerusalem patungong Damasco. Si Saulo ay galit na galit sa kanyang nasaksihan, at puno ng puot na may balak patayin ang mga Kristiyano. Bago siya umalis sa kanyang paglalakbay, humingi siya ng mga sulat mula sa mataas na pari na naglalaman ng pahintulot mula sa mga sinagoga sa Damasco na hulihin ang sinumang Kristiyano at ibalik sa Jerusalem upang ibilanggo sila. Nang malapit na si Saulo sa lungsod ng Damascus, bigla siyang napalibutan ng nakakasilaw na liwanag mula sa langit.
Natumba siya at may narinig siyang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sumagot si Saulo, sino po ba kayo? Sinagot siya, ako si Jesus na iyong inuusig. Tumayo ka at pumunta sa lungsod, at doon ay may magsasabi sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Hindi makapagsalita ang mga kasama ni Saulo. Nakatayo lang sila na natigilan. Nakarinig sila ng boses pero wala silang nakita. Tumayo si Saulo pero pagmulat niya ay hindi na siya makakita. Kaya inakay na lang siya ng mga kasama niya hanggang sa Damascus. 3 araw siyang hindi nakakita at hindi siya kumain o uminom. Doon sa Damascus ay may isang tagasunod ni Jesus na ang pangalan ay Ananias. Nagpakita sa kanya ang Panginoon sa isang pangitain at sinabi, Ananias. Sumagot siya, Panginoon, bakit po? Sinabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka sa daan na tinatawag na Matuwid, at doon sa bahay ni Judas ay hanapin mo ang taong taga-Tarsus na ang pangalan ay Saulo. Nananalangin siya ngayon, at ipinakita ko sa kanya sa pamamagitan ng isang pangitain na pumasok ka sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay para muling makakita. Pero sumagot si Ananias, Panginoon, marami po akong nababalitaan tungkol sa taong iyon na malupit siya sa inyong mga pinabanal sa Jerusalem. Pero sinabi ng Panginoon kay Ananias, lumakad ka dahil pinili ko siyang maglingkod sa akin para ipakilala niya ako sa mga hindi Hudyo at sa kanilang mga hari at sa mga Israelita. At ipapakita ko rin sa kanya ang mga paghihirap na dapat niyang danasin para sa akin. Kaya pinuntahan ni Ananias si Saulo sa bahay na tinutuluyan nito, at pagpasok niya roon ay ipinatong niya ang kanyang kamay kay Saulo. At sinabi niya, Saulo, kapatid ko sa Panginoon, pinapunta ako rito ng Panginoong Jesus. Siya ang nagpakita sa iyo sa daan ng papunta ka rito. Inutusan niya ako rito para muli kang makakita at mapuspos ng banal na espiritu. Biglang may nahulog na parang mga kaliskis ng isda mula sa mga mata ni Saulo at nakakita siyang muli. Pagkatapos, tumayo siya at nagpabautismo. Siya ay nagbalik loob sa pananampalataya kay Hesukristo noong humigit kumulang 33 CE. Nanatili si Saulo ng ilang araw sa Damascus kasama ng mga tagasunod ni Jesus. Pumunta siya sa mga sambahan ng mga Hudyo at ipinangaral niyang si Jesus ang anak ng Diyos. Nagtaka ang lahat ng nakarinig sa kanya. Sinabi nila, hindi ba't ito ang taong umuusig sa mga tagasunod ni Jesus doon sa Jerusalem? Hindi ba't naparito siya para hulihin ang mga kumikilala kay Jesus at dalhin sa mga namamahalang pari? Lalong humusay ang kakayahan ni Saulo sa pangangaral. At hindi makasagot sa kanya ang mga Hudyo sa Damascus nang patunayan niyang si Jesus ang Kristo. Pagkalipas ng ilang araw, nagtipon ng mga Hudyo at nagplanong patayin si Saulo. Araw-gabi nilang inaabangan si Saulo sa mga pintuan ng lungsod upang patayin. Pero may nakapagsabi kay Saulo tungkol sa plano nila. Pagdating ni Saulo sa Jerusalem, gusto niya sanang makisalamuha sa mga tagasunod ni Jesus, pero takot sila sa kanya. Hindi sila naniniwala na siya ay tagasunod na rin ni Jesus. Pero isinama siya ni Bernabe at dinala sa mga apostol. Ikinuwento ni Bernabe sa kanila kung paano nakita ni Saulo ang Panginoong Jesus sa daan at kung ano ang sinabi nito sa kanya. At sinabi rin niya ang katapangan ni Saulo sa pangangaral tungkol kay Jesus doon sa Damascus. Kaya mula noon, kasama na nila si Saulo at buong tapang niyang ipinangaral ang tungkol sa Panginoon saan man sa Jerusalem. Nakipag-usap din siya at nakipagdebate sa mga Hudyong nagsasalita ng Griego, kaya nagalit sila at nagplanong patayin siya. Nang malaman ng mga mananampalataya ang plano nila, inihatid nila si Saulo sa Cesarea at pinauwi sa Tarsus. Pagkatapos noon, naging matiwasay ang pamumuhay ng iglesia sa buong Judea, sa Galilea at sa Samaria. Ayon sa mga tala ng New Testament, si Apostol Pablo ay naglakbay sa humigit kumulang 11 bansa sa kasalukuyang heograpiya. Narito ang mga bansang kanyang napuntahan habang ipinapangaral ang Ebanghelyo. Ang una, Israel o Palestine. Dito nagsimula ang kanyang misyon. Ang pangalawa ay Syria. Partikular sa Damascus, kung saan siya nabulag at binago ng Diyos. Ang pangatlo, Turkey. Maraming lungsod tulad ng Antioch, Lystra, Derbe, at Efeso ang kanyang pinuntahan. Pang-apat, Cyprus. Isang isla na kanyang pinuntahan sa kanyang unang misyon. Panglima, Greece. Maraming lugar sa Greece tulad ng Athens, Corinth, at Thessalonica ang kanyang pinangaralan. Pang-anim ay Italy. Nakarating siya sa Roma, kung saan siya nakulong. Ang pangpito ay ang Macedonia. Kasama ang mga lungsod ng Philippi at Berea. Pangwalo ay ang Albania. Sa lugar na tinatawag na Illyricum noong kanyang panahon. Ang pangsyam ay Malta, kung saan siya napadpad matapos mawasak ang barko. Ang pangsampu ay ang Lebanon, sa Tyre at Sidon, at ang panghuli ay ang Crete.
Isa pang isla na kanyang pinuntahan sa kanyang mga paglalakbay. Mahalaga ring tandaan na ang mga bansang ito ay bahagi ng malawak na Roman Empire noong kanyang panahon. Sa Acts 13 verse 9, si Saulo ay nagsimulang gumamit ng pangalang Pablo na puspos ng banal na espiritu. Alam mo bang si Pablo ay dumanas ng isang sakit na hindi gumagaling sa isang punto sa kanyang ministeryo dahil sumulat siya sa mga taga-Galasya. Dahil sa isang karamdaman kaya ako unang nangaral ng ebanghelyo sa inyo. Ang sakit dito ay asthenia sa Griego, literal na kahinaan. Malamang na ito ay ilang sakit sa mata dahil sinabi pa ni Pablo sa Galatians 4 verse 15. Ako mismo ang makakapagpatunay na kung maaari lang noon ay dinukot na ninyo ang inyong mga mata para ibigay sa akin. Ang ilan ay aktwal na nag-isip na si Paul ay dumanas ng bacterial conjunctivitis, isang paulit-ulit na impeksyon sa lining ng mata, isang karaniwang karamdaman noong siya ay nabubuhay na magpapahirap sa kanya na makakita. 3 beses nakiusap si Pablo sa Panginoon na alisin ang tinik sa laman o kapansanan sa katawan ni Pablo. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, sapat na sa iyo ang aking biyaya, dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Sapagkat kung kailan mahina si Pablo, saka naman siya pinalalakas ng Diyos. Pagkatapos, mayroong 276 na katao ang sakay ng bangka na nawasak habang dinadala si Pablo sa Roma. Matapos masira ang barko, sila Pablo ay lumangoy sa isla na tinatawag na Malta. Nanguha si Pablo ng isang bigkis ng kahoy na panggatong. Pero nang mailagay na niya ang mga kahoy sa apoy, biglang lumabas ang makamandag na ahas dahil sa init ng apoy at tinuklaw ang kanyang kamay. Pagkakita ng mga taga roon sa ahas na nakabitin sa kamay ni Pablo, sinabi nila, tiyak na kriminal ang taong ito. Nakaligtas siya sa dagat pero ayaw pumayag ng Diyos ng katarungan na mabuhay pa siya. Pero ipinagpaglang ni Pablo ang ahas doon sa apoy at hindi siya napano. Hinihintay ng mga tao na mamaga ang kamay ni Pablo o kaya'y matumba siya at mamatay. Pero matapos nilang maghintay ng matagal, walang nangyari kay Pablo. Kaya nagbago ang kanilang iniisip. Sinabi nila, isa siyang Diyos. At ito ang mga paghihirap ni Pablo bilang apostol. Si Pablo ay mas nagpakahirap kaysa sa ibang mga apostol. Mas maraming beses siyang nakulong, nahagupit at nalagay sa bingit ng kamatayan. 5 beses siyang tumanggap ng 39 na hagupit sa kapwa niya mga Hudyo. 3 beses siyang pinaghahampas ng mga sundalong Romano. Minsan na rin siyang pinagbabato ng mga Hudyo. 3 beses niyang naranasan na lumubog ang sinasakyang barko, at minsan ay buong araw at gabi siyang palutang-lutang sa dagat. Sa kanyang paglalakbay sa iba't ibang lugar, nalagay siya sa panganib, sa pagtawid sa mga ilog, sa mga tulisan, sa kapwa niya mga Hudyo, sa mga hindi Hudyo, sa mga lungsod, sa mga ilang, sa dagat, at sa mga taong nagpapanggap na mga kapatid kay Kristo. Naranasan niya rin ang sobrang hirap at pagod at kawalan ng tulog. Naranasan niya ang magutom, mauhaw, kadalas ay walang makain, at naranasan niyang ginawin dahil sa kakulangan ng maisusuot. Maliban sa iba pang mga karanasan na hindi niya nabanggit, inaalala niya pa araw-araw ang kalagayan ng lahat sa iglesia. Kung may nanghihina sa pananampalataya, nalulungkot siya. At kung may nagkakasala, naghihirap ang kalooban ni Pablo. Kung kailangan niyang magmalaki, ang ipagmamalaki niya ay ang kanyang mga kahinaan. Sa 27 aklat ng New Testament, 13 ang isinulat ni Pablo. Ang 13 aklat na isinulat ni Pablo ay Romans, 1 and 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 and 2 Thessalonians, 1 and 2 Timothy, Titus, and Philemon. Ang mga aklat na sinulat ni Pablo ay pinangalanan para sa mga taong sinulatan niya. Ayon sa tradisyon, pinaniniwalaang si Apostol Pablo ay pinahirapan at pagkatapos ay pinugutan ng ulo ni Emperor Nero sa Roma. Ang kamatayan ni Apostol Pablo ay sa pamamagitan ng tradisyon at hindi natin dapat ituring na yon talaga ang naging uri ng kanilang kamatayan dahil maaaring hindi iyon tiyak. Namatay siya noong humigit kumulang 62 to 64 CE. Ano nga ba ang matututunan natin sa kwento ni Pablo? Sa Acts chapter 27 ay tungkol sa paglalakbay ni Apostol Pablo patungong Roma bilang bilanggo. Kasama niya ang mga bilanggo dahil si Pablo ay inakusahan ng mga Pariseo at Saduceo na nagpapalaganap ng gulo at pagkalito sapagkat pinapangaral niya ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Kaya siya pupuntang Roma dahil nang si Apostol Pablo ay nasa Jerusalem, sinubukan siyang hatulan ng 2 taon. Pero pagkatapos ng 2 taong paglilitis, wala silang makuhang matibay na ebidensya na talagang si Pablo ay may kasalanan. Nang 2 taon siyang bilanggo, ginamit niya ang citizenship niya na Roman citizen dahil hindi patas ang pagtrato sa kanya sa Jerusalem kaya gusto niyang pumunta sa Roma para iakyat ang kaso niya kay Caesar.
Nang makarating sila sa Kreta, nagbabala si Pablo na delikado ang pagpapatuloy ng paglalakbay dahil sa paparating na masamang panahon. Ngunit hindi nakinig ang mga opisyal ng barko at ipinagpatuloy ang paglalakbay. Di nagtagal, tinamaan sila ng isang malakas na bagyo na nagresulta sa pagkawala ng kontrol ng barko at pagka-stranded nila sa gitna ng dagat. Sa kabila ng panganib, sinabi ni Pablo sa lahat na huwag silang matakot dahil nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Diyos na nagsabing ligtas silang lahat. Matapos ang ilang araw ng labanan sa bagyo, napadpad ang barko sa isla ng Malta. Ang buong tripulante at mga pasahero, gaya ng sinabi ni Pablo, ay ligtas na nakarating sa Pampang kahit na nasira ang barko. Para maabsuelto si Pablo sa kanyang kaso, kailangan niyang dumaan sa dalawang pinaka-importanteng challenges ng kanyang buhay. Ito ay ang bagyo at ang pagkawasak ng barko. Mga kapatid, anumang bagyo ang dumating sa ating buhay, kasama natin ang ating Panginoon. Magkaiba ang storm sa shipwreck, ang storm, maantala ang iyong paglalakbay. Pero ang shipwreck ay maaaring huminto ang iyong paglalakbay. Halimbawa, nung nakaranas ka ng storm, ang sinasabi mo kay Lord, bakit nangyari ito sa akin? Pero nung nakaranas ka ng shipwreck, ang sinasabi mo, may Diyos ba talaga? Ang isa pang halimbawa ay, kapag may problema sa relationship ay may storm. Pero pag nag-break kayo, yun ang shipwreck. Lagi nating tandaan na kasama natin ang Panginoon sa anumang bagyo na pinagdadaanan natin, pero lagi din nating isipin na bawat Kristiyano ay dadaan sa pagkasira ng barko ng ating buhay. Maaring malugi ang negosyo, mawala ng trabaho, o mamatayan ng mahal sa buhay. Ang pagkasira ng barko ay paglalarawan ng lahat ay pwedeng mawala sa iyong buhay. Gustong ipaalam ng Panginoong Hesus na lahat tayo ay gustong makapunta sa destinasyon natin. Subalit may ilang mga barko sa iyong buhay ay hindi makakarating. May mga ship sa buhay natin na hindi magtatagal at lulubog. May mga friendship, relationship na malulubog at masisira. Sa totoo lang, wala namang sasakay sa barko kung alam mo lang na lulubog ito. Kung alam mo lang na maghihiwalay kami, hindi na lang sana kami nagpakasal. Kung alam ko lang natatanggalin ako sa trabaho, bakit pa ako nag-apply? May itinuturo ang Panginoon sa mga shipwreck ng ating buhay. Lahat tayo ay dadaan sa mga bagyo. Subalit gusto kong ipaalam sa iyo na maghanda ka sa pagkawasak ng barko na mangyayari sa buhay mo. Pero gusto ng Panginoon na kung dumaan man ang shipwreck sa ating buhay, yung pananampalataya natin ay hindi mawawasak at malulubog. Huwag mong hawakan ang barko, ang ship ng ating buhay ay hindi ang ating kaligtasan. Ang Panginoon ang ating kaligtasan. Ngunit tandaan niyo mga kaibigan, hindi tatanggalin ng Diyos ang isang bagay na kakailanganin mo sa susunod na panahon. Kung tinanggal ng Panginoon, ibig sabihin hindi mo kailangan. Dahil mahirap para sa ating mga tao kapag may tinanggal na mga negosyo, trabaho o kahit mahal natin sa buhay. Subalit kaya mo pa bang purihin ang Panginoon kahit tinanggal niya? Dahil ang ibang barko sa ating buhay ay lulubog. May parte ng ating buhay na lulubog at hindi mananatili habang buhay. Minsan natatanong mo ba sa sarili mo na bakit hinahayaan ng Panginoon na dumating ako sa shipwreck ng aking buhay? Ang sagot ay nasa Acts 27 verse 21. Kaya sinabi ni Pablo sa kanila, mga kaibigan, kung nakinig lang kayo sa akin na hindi tayo dapat umalis sa Crete, hindi sana nangyari sa atin ang mga kahirapan at mga kapinsalaang ito. Hindi nila pinakinggan si Pablo dahil siya ay tent maker lang. May mas tiwala sila sa expertise ng seaman kesa sa salita ng Panginoon. At dahil hindi sila naniwala, dumaan sila sa bagyo. So, minsan kaya tayo nasa shipwreck ng ating buhay ay hindi tayo nakinig sa Panginoon. Halimbawa na lang na sinabihan ka na noon na wag mo nang pakasalan yan, ang tigas ng ulo mo. Sinabihan ka na noon na hindi kikita yung negosyo mo dahil may mas tiwala ka sa expertise mo kesa sa salita ng Panginoon. Isang dahilan kung bakit tayo dumadaan sa shipwreck ng ating buhay ay hindi tayo nakikinig sa Diyos. Ang paglubog ng shipwreck na yun ay bunga ng ating pagsuway. May mga shipwreck sa ating buhay na kasalanan natin. Dahil dito sa shipwreck, madalas ay humihinto na tayo sa pananampalataya. Ang layunin ng Panginoon sa iyo ay hindi nakadepende sa barkong sinasakyan mo. Hindi hihinto ang layunin ng Panginoon dahil lang may mga nawalang bagay sa iyong buhay. Hindi porket nawalan ng trabaho, negosyo ay iniwanan ka na ng Panginoon. Kapag dumadaan ka sa shipwreck, ihinto mo ang pagrereklamo, pagdududa pero wag mo ihinto ang pananalangin, pagsisimba, pagbabasa ng Biblia. At wag mo ihinto ang pananampalataya sa makapangyarihang Diyos. Maraming salamat at God bless. Kung nagustuhan mo ang video natin, huwag mong kalimutan i-like, share at mag-subscribe ka na din sa ating channel.